Paki-open lang ang ano bro, para live po tayo bro. Sige bro. Yan, good morning po sa ating lahat mga kaigsuunan, no. So, daghang salamat sa pag-invite sa ako dire, no. So, mga kapatid, konting background lang po. Ang inyong maliit na lingkod po dito po sa ating simbahan at dito sa ating distrito ay ako po ay isang EY leader, and then ako rin po ay isang elder, no. So, yun po, konting background lang po yun. At ako po ay dating taga Palawan, and then dumating ang point na gusto ko talagang makapag-aral, kaya pumunta ng Laguna. Sa mabuting palad, hindi pa rin po nakapagtapos sa pag-aral, kaya yon dito pa tayo tinawag ng Panginoon, no. So, ngayong umaga po mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-viewers natin ay ang ating pong paksang pag-uusapan, no, ating paksang tatalakayin, no, ang ating pamagat ng ating title ngayon ay hindi pa huli ang lahat, o sa Bisaya, dili pa ulihi ang lahat, no. So, Brother Dretz, Brother Dretz, okay lang po bang i-share screen ko lang para makita yung ating... Yes. Sige po. Thank you. Yes po. Okay lang, okay lang. Mas maganda, mas maganda. Hindi klaro. Oh, ano. Yan po, nakalagay po dyan, hindi pa huli ang lahat, no. Ang talatang mababasa po natin, o ang talata po na ating unang talatang makikita ay dyan po sa Apokalipsis, no. Yan. Ang nakabutang diri sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na sasulat doon, sapagkat ang panahon malapit na. Mga kapatid, napakagandang talata na sinabi dito. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita, no. So, yan po, kagaya po ng isang taong bibigyan ko muna kayo ng muhatag ko sa inyo ng gamay na istorya, no. So, diri sa baba, mayroon ta diri kwento na may isa ka tawo na mosakay siya barko, no. So, karon ang oras ng mualis siya, alas 4, no, alas 4 kabuntagon. So, paspas siya kayo kay mo sakay siya barko. So, nung gadto na siya pier, pag abot niya pier, hapit niya maabutan ang barko, no. Kakita siya barko na paalis na, no, pahawa na. So, ning paspas siya kay mo sakay gid siya kay tuwa ang oras ng pagsakay niya, no. So, ning abot siya, ning kita niya ang barko. So, dasig siya, dasig, ning aplang. So, kaaplang siya sa barko. So, nung aplang na siya sa barko, so mga tao, kita sa iya ba, gakita. Kay, ning paspas man siya, ning akyat sa barko, no. So, ingon siya sa huna-huna niya ba, sa sarili niya. Ay, thank you, sabi niya. Hapit na kumabiyaan, pero nakaabot pa siya, no. So, ingon ang kanang tao sa barko nang nagtatrabaho dira sa barko ba, sabi niya, "Sir," ingon siya, "kaning barko ha," sabi niya, "tungod nasiraan mi," sabi niya, "tungod nasiraan mi, kaya nadugayan pa mi mo kahawa," sabi niya, no. Pero kanang isang barko, ning hawa na, no, sinya ning hawa na. So, nakaabot siya, pero dili siya nakaabot sa barko na sakaya niya, napahawa na gud siya, no. Kay dili man to ang barko ha, nasasakyan niya, no, yung naabutan niya. So, sabi doon na, mga kapatid, pagpasensya nyo na kung medyo Tagalog, Bisaya na, kay diri naman ta sa Laguna, nagdugay na ta diri, kaya diri na ta fluent mo Bisaya ba, no. So, nakaabot siya, pero yung barko na naabutan niya,
hindi na siya yung barko na dapat niya talagang sakyan, no, mga kapatid, no. Yun ang sinasabi na malapit siyang makasakay, pero hindi yun ang tamang sasakyan niya na talagang barko, no. Yan, kaya sinabi doon, hindi pa huli ang lahat, no. Dahil hindi pa huli ang lahat, ano ba ang pwede nating gawin pa, no? May mga bersikulo pa rin dito sa Biblia na nagpapatunay na habang tayo ay nabubuhay, no. Ito, mababasa natin sa Hebreo 9 verse 27. Ganito nakalagay, at kung paano itinakda ng mga tao ang mamatay, ni minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. No, tayo ay mamamatay, no. Pero habang nabubuhay tayo, ano ang ginagawa natin o ano ang pwede nating gawin habang tayo ay nabubuhay? Mga higalang, mga igsuan. Before ko mo kadire sa Manila, no, sa Palawang yod, straightforward na no, nagtuman o naglingkod sa Ginoo, no. Usa ka punto na ari na ta diri sa Laguna, so sinubok ta og tadhana, no. Wala na ako natiwas ang pag-aral nako, and then hambang wala na ako natiwas ang pag-aral nako, ang inyong lingkod ay dumating sa point na nanghina, no. And habang nakatrabaho, nawala sa paglilingkod, no. So alam ko mali 'yon. So naghuna-huna ang inyong lingkod, no. Nag-isip-isip kung unsay gwapo buhaton. So are nakaingon dire, dili pa ulihi ang tanan, no, o hindi pa huli ang lahat, no. And then ang inyong lingkod ay ang Panginoon ang gumabay, and then pinabalik, kaya kasama nyo ngayon uli sa paglilingkod, no. Kaya sinasabi dito, habang huli pa ang lahat ay gawin natin na ikalulugod para sa ating Panginoon, no. Yan. Sabi pa dito, sa pagbalik ng Ginoo, sa pagbalik ng Diyos, tayo ba ay handa na, no? Yan, tinatanong tayo sa ating sarili kung tayo ay handa na, no? Yan, sinabi rin dito na aklat ng Job 10, 7 verse 10. Siya hindi na babalik pa sa buhay ni malalaman pa man niya ang kanyang dako, no. Kanang mamatay na gyud ang tawo, wala na gyud siya kaalaman sa iyang hunahuna, no. Kaya tayong buhay, habang nabubuhay ta, gawin natin ang ikalulugod para sa ating Panginoon. Kaya kung tayo ay mamatay, alam na natin na sigurado bago tayo mamatay, alam natin kung saan talaga tayo papatungo. Kagaya nito, mga kapatid, yan kami sa iglesia namin dito, sa iglesia natin dito sa Santa Filomena. Kanang mangiti na siya, karong buhay pa ta, nakita nato na sa atong mga naong, no, nakangiti ta, no. Pero pag kita mamatay, dili na nato masabta na ta nakita nakangiti, no. Kana wala na kasi patay na ta, no. Kaya hantod na buhay pa ta, buhaton gid naton ang ikalugod sa atong Ginoo, no. Are mayroong verse kita dire sa Ecclesiastes 9 verse 5. Ari siyang verse na para sa ako perti kanindot kaayo na verse, no. Basahon nako. Sapagkat malalaman ng buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi malalaman ng patay na sila'y mamamatay. Mamatay ang anumang bagay na mayroon pa sila ng kagantahan, sapagkat naalala nila na sa kanila'y nakalimutan. Yan. So, kumbaga, ang buhay, alam na nila na sila'y mamamatay, no? Pero ang patay, wala na gid sila labot na insay mabuhat nila, no. Kana. So kaya sabi pa na habang nabubuhay talaga tayo, mas maganda na gawin natin kung ano ay yung mga dapat gampanin na para
ikalalago o ikabubuti sa ating Panginoon, no, hindi na habang nabubuhay tayo na yung lakas natin gamitin natin para ito sa hindi maganda sa Panginoon o hindi kaaya-aya sa Diyos, no, kasi pag mamatay na tayo wala nang silbi ang lahat ng iyon na hindi man lang natin na kumbaga hindi man lang natin na ibigay yung para sa gawain natin o yung gampanan natin para doon sa Diyos, no? Kasi wala na, hindi na natin sa ipa. Yung iba, mga kaibigan, kagaya ng iba mga kapatid natin, sila'y naniniwala na ang patay, pag mamatay na, pag ilang araw daw ay bumabalik sa tahanan, no? At sabi, hinapaghandaan pa nila ng pagkain kasi daw ay ito daw ay babalik, no? Pero ingon sa Biblia na ang patay wala na gid siyang pagkakataon ni balik o unsay pa iyang buhaton kasi wala na gyud patay like sa ipa ang patay natutulog kung natutulog, no, pagtulog ka wala ka talagang kaalam-alam nang nangyari dira sa iyong kapaligiran, no, kaya yon. So sa mga kapatid natin na hindi ating kapanampalataya, sa mga viewers natin ngayon o at saka sa mga kapatid natin na kapanampalataya natin, no, tumanong gyud nato na hantod nabubuhay pa ta na buhaton nato sa atong sarili na kung unsay kaluban sa Ginoo sa ato. Kay tanging siya lang ang nakabalo sa tanan, no. Basahon nato diri pa sa another verse. John 11 verse 25. Ganito ang pagkasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na mangmuli at ang kabuhayan ang sumampalataya sa akin. Bagamat siya'y namatay, gayon din naman siya'y mabubuhay." Mga igsuunan, mga higalang. Ingon sang Ginoo, lapit na ta matapos mga igsuon. Pasensya na mo kung ang inyong lingkod ay ikli lagi siya mo wali kay dili man pud ta mohaba mo wali ba para kanang atong winali ba sabtan og tanan ba na dili na laba kayo. So ingon dire na si Jesus damatay nin siya'y nabuhay, no, mga igsuon. Kita pod ang mga lingkod ng Ginoo, no. Kita mamatay pero kita pod ay bubuhayon. So habang nabubuhay ta, and then ano po o unsay atong nabuhat para sa Ginoo? Aribay daotan, aribay gwapo o aribay dili, no? Gawin natin ang dapat gawin sa paglilingkod natin para sa Panginoon, no? By the pastore ng buhay ko, ako rin po ay hindi Adventist, no, na asay pa born Adventist. Ako rin po ay converted, no. So nanahuna na ako na nakatanggap ta og salita ng Panginoon, hindi sa mga ngaral natin ay tinanggap ko tong aral na ito, ay tinanggap ko na mag-isibin Adventist dahil nga po sa mga ganitong may mga doktrina tayo na ganito, mga kapatid, no. Kaya habang nabubuhay tayo, ibigay natin ang paglilingkod na tamang paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, no, sa ating Diyos. Sapagkat alam natin na pag sa Kanya tayo, sigurado tayo na tanging siya ang magbibigay sa atin ng buhay. Sabi niya nga dito sa aklat ng John 11 verse 25, bagamat siya'y napatay, pero siya'y nabuhay. Tayo rin, mga kapatid, bagamat tayo'y mamamatay, pag natayo'y sa Panginoon, sigurado po ang kaligtasan natin, no. Tayo po ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan, no, mga kapatid, mga kaisunan. Ngunit kung tayo'y wala sa Panginoon, no, at tayo po hindi naglilingkod sa Kanya, sigurado 100% na hindi na tayo makatikim ng pinapangasa, sinasabi ng Panginoon na yung buhay na wala hanggan, mga kapatid, no. So ngayong umaga, mga kapatid, yan po, ngayong umaga po ay hanggang dito na lang po ang ating pagsasalita. So maraming salamat po sa inyong pakikinig, and God bless all.